Hello guys! Kumusta kayo? Kumustang lahat? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. At ang ating pag-usapan at panoorin ay itong pagbisita ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte sa kanyang ama na nasa The Hague, Netherlands. So, panoorin natin kung ano yung mga sinasabi at kung ano ang latest na mensahe ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, panoorin natin. At nagkita-kita sila dito guys, si Pulong, si Hanilet, at saka si Bimbong, si Miguel Dia, no? Nagkita sila dito at si Hanilet at saka si Pulong parang nagsama sila sa loob, no? Doon sa kwarto o sa loob ng ni Tatay Digong. Picture. Ay, nag-una-una na daw ang mga taga-Netherlands. Grabe mga Bisaya. Mga OFW, mga Bisaya. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat daw. Ano daw ang sinabi niya? Taga Davao lang. Nagkagulo ang mga OFW sa picture kay Pulong. Pinagkaguluhan si Pulong. Pagandahin mo ako pagandahin mo ako sa picture. Talaga nga naman OFW ba? Busy si Pulong. Busy si Pulong sa picture. Ito lang ang aming kasiyahan sa Tagalog. Bisaya kasi itong mga to. Napagod na daw si Congressman Pulong sa kasilpi. Saya-saya.
Sa wakas, nakita na yun ako si Sir Pulong. Nakita na talaga namin si Sir Pulong. Sige, wala ko naabot sa Netherlands, wako ka. Pa-picture ni Sir Paulo. Hindi daw siya dumating sa Netherlands, hindi daw siya makapapicture. Taga Davao lang yun siya. Kuya. Wow. Mga gwapo. Dapat mag-ana po kuha na Minchi. Ano, yabuan ka. Sige, reklamo ba? Tapos na po. Papa. Oh, tanawa na sila. Kumo pamor. Saya-saya. Thank you, sir. Salamat, sir. Haman to maghatag og kuan bato. Bato. Ano? Magbigay ng bato. Anong klaseng bato yan, Alvin? Taga Las Vegas ni. Tinanglan ang taga Las Vegas maunag yun. Ang taga Dinhat, Iris Glawale. Oh, mamaya ka. Nandiyan si ano, Secretary Miguel Dia. Miguel Dia. Naka-wheelchair pa rin siya, oh. Tanong kayo sabay-sabay ko. Salamat kayo. Naka-share. Isa na nagpunta kayo. Ang karoon din ako. Bit-bit. Meron tayong reaksyonan dito, guys, kasi di ba sinabi ni Sarah na walang basbas ni Tatay Digong yung pag-endorso niya kay Aimee at saka kay Camille. So totoo talaga yun, guys, kasi ang plasto ni Tatay Digong sa Duterte ay si Kirobin at saka si Hunasan. Usapan natin yan pagkatapos nito. Tanaw na lang ako. Dalhin ko na lang. Over lang. Uy, grabe na mo. Makaiwan magiging yummy. Yummy daw si Pulong. Ang ipang-iwan mas tao. Yummy daw si Pulong. Grabe na mo. Wala akong respect. Walay respeto. Pag ikaw ang purong talaga ako. Daghan kay mga sano. Sano? Sano, taga Buhol. Ang saya-saya, parang wala lang mang problema sila, no? Ganun talaga mga Pinoy. Kahit may kinaharap na malaking suliranin, tawa pa rin, di ba? Sabi daw ni Tatay Pulong, uwi ka na ah. Okay lang ako dito. Perfection. Ay, hindi ko na may pinakatisoy.
Ang gagwapo ng anak ni Tatay Digong. Mix kasi yun, kasi yung Zimmerman kasi yung asawa niya, si mga kababayan. si Ma'am Elizabeth. German kasi yan, German. Kaya maganda talaga yung ano nila, kombinasyon. Si Tatay Digong hindi naman gwapo. Diba? Ang tingnan mo, hindi siya gwapo, pero malakas ang appeal. Guys, pag wala ko na si Kong kanina, ito siya sultan. Oy, gimbos naman nakakikita. Ang bilis nakapos. Oy, yung video. Si ano, si Gam, mag-friends. Ate Tess, Dapat mo kami. Yes. Panoorin lang natin tong buo guys ha, kasi medyo mahaba-haba ito. Nasa 27 minutes. wala ka na naging pasunod, no? Bawal daw. Nasiyahan ni Lit. Si ate. Yan ang isiminay. Yung nakapula. Yun yung ano ng isiminay. Coming here is a blessing, Lord of God, from other Filipino people from other countries just gathered here to visit and show their love and support for Tatay, Lord of God. Lord, we offer our prayer for our families, our personal intentions, and also our country, Philippines, Lord. Pray for Attorney Delfino for his past complete healing, Lord of God, and Lord Harry, and also Antep, and Paulo, and all the Duterte family, Lord, especially also Bibi, Lord. Guide them, Lord, and protect them, Lord. And also pray especially for the ICC people, Lord of God, and even the administration, Lord of God. Pray for them, Lord of God, and then think of the good for the people. Touch their heart and their mind, Lord of God. We also pray for Tatay, Lord of God. He always have good health and strength and peace in our heart and in his mind, Lord. And we ask for your guidance and protection. And as we go home in our respective home, Lord, send forth the holy angels, your guardian angels, to be with us, Lord of God. And we also pray for the coming election, Lord, the true and the correct result come out, Lord of God, that there will be no foolishness, Lord of God. Lift them up to you, Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, all the angels and saints in heaven, praise God. Amen and amen. 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 Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Idol din ako pa senador. One, two, three. Duterte punch. Maganda yung aking. Bounce na the wall. Video. Okay. Ready? Sigaw ng taong bayan, Tatay Digong! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagaluyan naman. Pati pangit kini pagka-picture pa. Sila. Parang pangita. Ibinuangan na pagka-picture. Trabaho. Mga partner, hingi lang tayo ng karagdagang update sa mga kaganapan dito sa tapat ng ICC Detention Facility. Kausap natin si Sir Alvin. Sir Alvin, Mga kaibigan, ilagay po natin sa ating isipan ang nangyari ngayong araw. Ngayong araw po, very productive and insightful kasi nga sa umaga pa lang po nakausap na po natin, nakapanayam natin si Attorney Kaufman, ang lead counsel ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya po lahat ng mga details and contrary sa lahat ng mga news na binabalita ng mga media outlets. Dapat po tayo maging mapagmatsyag at maging kritikal sa mga informasyon na ating nababasa sa ano-ano mang forms of social media or outlets. Today po, nagpakita po ang anak ng ating dating Pangulo, si Congressman Pulong or Paulo Duterte. Nakapanayam po natin siya. They had their first meeting today at meron din po mensahe ang ating dating Pangulo para sa mga kababayan na nagsuporta po kay former President at nandito pa din po tayo sa labas. Ito po ay an indication na growing and really strong pa din po ang pagsuporta ng mga kababayan natin na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga niya, mag-relax lang tayo pero mag-relax kami dito sa labas. Hanggang sa dulo po ang suporta na ito, solid po ito hanggang matapos. Hopefully sooner than expected po. Yun lang po ang update natin mga kababayan. Pwede po kayo pumunta dito hanggang from 10 a.m. until 6 p.m. always. Then after that, proceed po tayo sa Duterte Forest. Yun lang po ang update ngayon. thank you sir. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mabuhay pa tayo mga Pilipino. Mabuhay pa ang Pilipinas. Thank you sir. Yan po mga kaganapan, mga kapartner dito sa tapat ng ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ayun po, sinabi ni Sir Alvin kanina. At ang pinaka magandang mensahe na sinabi po ni Congressman Paulo Duterte after sa pagbisita niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang mensahe niya sa lahat ng mga supporters at ng mga sa taong bayan na sa Duterte na Bond Street Duterte, and minention niya ang additional 2 si Kerubin at saka si Gringo Honasan, mga kapartner. At update naman sa pagstay ni Kong Paulo dito sa The Hague, Netherlands, wala pa siyang sinabi kung kailan siya babalik sa Pilipinas. At tungkol naman kay Mayor Basti, mga kapartner, so by July, pupunta si Mayor Basti dito sa The Hague, Netherlands para bibisita sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sabi nga niya, parating na rin yung anak niya dito sa The Hague. At the same time, yung tiyo niya na si Bong Duterte, ang kapatid ni Tatay Digong, ay pupunta rin dito sa The Hague, Netherlands this month, mga kapartner. At ayon po sa nakapanayam natin si Ma'am Hanilet at hiningi natin ang kanyang komento at mensahe kung anong napag-usapan nila Tatay Digong. Sabi niya, kung ano yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte, yun din po ang mensahe ni Ma'am Hanilet para sa taong bayan na Duterte plus 2 at
Ganun din po ang kanyang sinabi ngayon, mga kapartner. So yun lang ang mga updates dito sa Dahig Netherlands. Ito si Anton Zero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SB9 News. So, yun guys, no? Ang update natin, no, doon sa Dahig sa pagbisita ni Pulong doon sa kanyang tatay. So, ang mensahe guys ay ang mensahe ni tatay ay iboto yung PDP laban Duterte, no, yung 10 kandidato ng PDP, at ang idagdag ay si Gringo Honasan at si Kirubin. Yon ang plus 2 ni Tatay Digong. So ngayon, anong nakikita natin dito? So yung pag-endorso ni Vice President Inday Sara, walang basbas, no? Walang basbas ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, iba yung kanyang dinagdag doon sa kanyang kandidato. No, doon sa 10, iba yung dinagdag niya. Iba din yung kay Inday Sara. So ngayon, ito guys, laro talaga sa politika ito. Ang galing talaga nila maglaro. Kasi, kung sakali man, hindi makapasok yung 10 nila na PDP, no? At least merong reserba, no? Merong reserba. Dahil nga merong parating na impeachment trial ni Vice President Sara. So ngayon, kung sino yung maka-Duterte na mga independent na tumakbo, yun ang sinusuportahan nila, no? So, si Inday Sara, ang kanyang sinuportahan, ag-i-endorso niya ay si Amy Marcos at saka si Camille Villar, no? Kasi sa mga survey ngayon, mayroong bagong lumabas na survey, nasa number 10. Pang 10 si Amy Marcos, pang 11 si Bam Aquino, nasa 12 si Kiko Pangilinan. Tapos dalawa lang ang pumasok sa PDP, yung si number 1 si Bongo at saka si Bato. Pero hindi ako naniniwala sa survey na yun, kasi meron akong maraming nakitang survey na pasok na ang 6 or 7 na kandidato sa PDP. Nagtaka ako bakit nag-number 2 yan si Erwin Tulfo. Sa Mindanao, walang makuhang boto yan. Ginaano lang nila ang tao. Hindi nga nangangampanya yung mga yan eh. Tingnan ninyo yung alyansa ngayon, nangampanya pa ba yung mga yun? Kanya-kanya na nga silang kampanya. Umikot ba sila sa Mindanao? Hindi. Pumunta lang sila sa Cebu. Hindi nga sila nag-rally doon sa Cebu. Yung pangmalakihan na rally. Ano ito? Hindi na sila mangampanya dahil mandaya sila. Dahil kanila yung Miro. Ay, hindi pwede yun. Diyan talaga tayo magkaalaman kung gaano ka-powerful ang mga Pilipino pag gawin ninyo yan. So, yun lang guys. Yun lang ang ating ano. So, ngayon, kung makita ninyo, kanya-kanya silang endorsement. Nag-endorse si Sara, nag-endorse si Robin Padilla, nag-endorse si Tatay Digong pang plus 2. Diba? Tingnan natin ngayon kung 0 ang 12-0. Kasi nung unang araw ng kampanya, sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0. Manalo yung dosin niya, 0 yung sa PDP. Paano ma-0 yung number 1 ng Sigo?
Kung sumahin mo si Bato talaga ang number 2 sa survey, hindi si Erwin Tulfo. Bakit nagka number 2 si Tulfo? Anong ginawa niya sa Pinas? Mas marami pang nagawa si Bato dyan. Dapat si Bato ang number 2 sa survey, hindi si Tulfo. Oh. No? So ngayon, kung nakita ninyo, iba ang endorso ni Sara, iba yung kay Tatay Digong, tapos nag-endorse din si Robin. Sino ang gi-endorse ni Robin? Gi-endorse niya si Amy, gi-endorse niya si Tolentino. Oh. Kasi yan si Tolentino, dating PDP din yan eh. Oh. Dating Maka-Duterte yan. Oh. So ilan na yung na-endorso nila? 6. Oh. Ganon guys ang diskarte sa politika. Dapat maglaro. Makipaglaro ka sa politics. Kung wala ka talagang alam, wala. Ngayon, sino mabaliktad pag makalusot yung 12? Makalusot yung 10 ni Digong. Tapos plus 2 diyan sa mga inendorso nila. Si Bongbong Marcos ang 0. Baliktad. So, abangan natin. Huwag tayong kumpiyansa kasi yung Miro sa kanila yan. Tingnan lang natin kung gaano karaming milyon ang kayang idaya ng Miro na yan. 5 milyon. Kung yun lang ang capacity ng daya sa machine, yung sa counting machine na yan, wala. Kung nasa 90% or 80% ang boto ng mga Pilipino sa mga kandidato ni Tatay Digong, hindi na kayang dayain yan guys. Hindi na talaga kaya. Hindi na kayang dayain ng counting machine yan. Kasi parang cellphone yan. Yung merong memory card. Or ilang GB ba yun? Merong 128, merong 500, merong 512 ba yun? Na pinakamataas na GB sa cellphone. So yung pinakamataas na yan, example mo, mapasukan mo yan ng 5,000 na mga kahit video, pictures. Yun lang ang kaya niya. Kung mapuno na yun, hindi ka na pwede mag-picture, hindi ka na pwede mag-save ng video kasi puno na. Ganon din yun dyan sa counting machine na yan. No? Pag mapuno na yan, yung memory niya, hindi na siya pwedeng pasukan. Example, 5 million, napasok ng 5 million. Hindi na pwede dagdagan yun. Hanggang 5 million lang talaga yan. So ngayon, kung 80%, 90% ang boto ng PDP laban, hindi na kayang dayain yan. Kahit ipasok nila yung 5 million, hindi na kayang dayain yan. Kunin nila yung 5 million sa PDP, idagdag nila doon sa kanila, hindi pa rin mananalo. Kaya kailangan guys, street PDP laban, nasa inyo na yun kung sino idagdag ninyo. Nandyan na yung mga choices. Meron nang binigay sa inyo na mga choices. Nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar, nandyan si Tolentino, nandyan si Kirobin at si Gringo Hunasan. No? 5 lang pala, 5. Kasi ang inendorso ni Robin, si Amy at saka si Tolentino. Yun din ang inendorso ni Inday. Pareho pala sila. Inendorso nila si Amy. Si Amy papasok yan guys. Maniwala kayo, papasok yan. Papasok yan sa Magic 12. Kung papasok ito si Hunasan, mas okay. Okay din yun. No? Kahit sino sa kanila dyan. So yun ang abangan natin. Excited ito guys, excited. So abang-abang tayo. So yun lang, hanggang dito na lang yung ating update galing sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa inyo. God bless.